Hello mga kababayan. So, gandang araw po sa inyo. Lalo po sa mga OFW natin na sa ibang bansa. So, thank you so much sa inyong pakikinig sa Donmar TV. Ating suportahan po ang videos ni Donmar TV News. So, pakinggan naman po ang kanyang pakita. So, thank you naman sa inyong panood sa buong video. So, maraming salamat po sa totoong detalye. So, thank you so much po. Paki-share naman po ang ating videos or paki-subscribe naman mga kabayan. So, thank you so much po sa pag-share o sa subscribe naman. So, thank you so much po. Mga senador po ni Bongbong Marcos, no, ang kanyang senatorial candidate niya sa alyansa ng Bagoong Pilipinas, may inamin, okay? May inamin itong mga senador patungkol po dito sa nangyari kay Tatay Digong. Okay, yan, pag-usapan din natin yan. Ito, next nating pag-usapan ay itong pagdating doon ni VP Sara sa Netherlands. Okay? Ano ba ang mga kaganapan doon? Paano siya ni-welcome ng mga supporters? Okay? Ayun, kitang-kita ang mga pictures po na binigyan po ng bulaklak itong si VP Sara. Okay, pag-usapan din natin yan. Okay, next nating pag-usapan ay ito, apat ito lahat ito, mga taga-Qatar, ayan, supporters ni Duterte sa Qatar, okay? Hindi na rin nila napigilan ang kanilang nafe-feel sa nangyari po kay former President Duterte. Ipapakita ko yung video na yan, ang mga kababayan natin dyan sa Qatar kung gaano nila kamahal itong si former President Duterte. Yan, papakita ko rin video na yan. Ito, pang-apat nating pag-uusapan, itong ICC, na-shock po itong mga ICC sa sinabi po ni Attorney Medialdea o dating executive secretary ni former President Duterte. Okay? Nagsalita kagabi, di ba? Yung pre-trial, na-shock lahat yung mga taga-ICC. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Okay? And last but not the least, itong ating topic patungkol po dito kung paano binuking ni Sas Rugando itong si Bongbong Marcos na sobrang kasinungalingan talaga ang kanyang mga reasoning. Okay? Video lang ako ngayon, sa lip match ko lang nakilala. Lip match? Oo. Eto i-download mo, lip match. Dito, pwede ka makahanap ng mga friends or yung destiny mo. Malay mo nga, dito ka magka-jowa Dito mo na mahanap yung pinaka-worth it. Talaga? Pati ka? Oo. I-download mo na Pag-uwi mo, i-download mo na. Grabe, na-excite ako. Sino kaya magiging destiny mo? I-download ko nga ngayon. Ayos pala din, ayan, i-download ko na. Balitaan na lang kita kapag may nakakausap na ako sa lip match. Basta balitaan mo ako, paano na ako, Bye! Bye-bye! Lip match. Reasoning. Okay? I-explain ni Sas Rugando kung gaano kasinungaling itong bangag na presidente natin. Okay? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys, marami po ang magising natin ng mga taong bayan. So like and share this video. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. At kung bago ka pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Importante po na mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga balita. And at the same time,
yung mga cellphones ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, breaking news, at kung live ang Donmar TV. Okay? So, importante po na mag-subscribe tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Okay, unahin muna natin itong itong mga inamin po mismo ng mga senatorial slate ni Bongbong Marcos sa kanilang alyansa ng pagbabago. Ayan, alyansa ng bagoong Pilipinas pala. Oh. Alam niyo, sa nangyaring rally, balita ko nga sa rally sa Tacloban na rally nila, halos wala nga raw pumunta kung hindi dahil sa ayuda na yan, di ba? Pero ngayon, pagkatapos before sila nagrarally doon, nagpa-press con itong mga senador ni Bongbong Marcos at talagang inamin nila na sabi dito sa balita ng TV Patrol, may video dito pero hindi ko nilang pinakita kasi ABS-CBN stricto sila sa video. Sabi dito, ilang pambatong senador ng administrasyon aminadong apektado sa issue ng pag-aresto kay Duterte. Mismo nakita ko yung video na si Ping Lacson na yung nagsasabi. Imagine that one, ha? Itong mga senador ni Bongbong Marcos, sabi nga nila, almost half of them ay hindi pabor sa ICC. Almost half of them. Sa panahon po ni former President Duterte, under the administration of Duterte, inamin niya nila na hindi sila pabor dyan sa ICC. Isa na dyan si Tolentino, si Paul Tolentino. Hindi sila pabor sa ICC. And I know, itong mga senador na ito, hindi nila nagugustuhan ang ginawa kay former President Duterte. Tingnan nyo, tahimik sila ngayon, di ba? Yung media na nagtatanong sa kanila patungkol sa nangyari kay Duterte, iniiwasan nilang sumagot. Alam nyo, mga senador ni Bongbong Marcos, isisi nyo yan sa kanya. You are just wasting your time, money, and energy. Nangangampanya kayo, pero dahil sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos, sirang-sira na po yung grupo ninyo. Grupo kayo. Yung ginawa ni Bongbong Marcos, hindi lang siya ang masisira doon sa ginawa niya kay Tatay Digong. Lahat na nagalit sa ginawa ni Bongbong Marcos, ng mga senador, ano kayo, damay na kayo lahat. Tingnan nyo sa social media. Sinunog yung picture ni Bongbong Marcos. Yung picture sa eskwelahan, yun, giniba. Tingnan nyo, almost all parts of the world ng mga OFWs natin ang sigaw Duterte. Na paano kayo mananalo ngayon, kayong mga bagoong Pilipinas? Sinira kayo mismo sa inyong leader na si Bongbong Marcos. Huwag na tayong magbulan, and that's the reality of it. Okay? So ako sa totoo lang kawawa itong mga senador ni Bongbong Marcos. Siya rin ang sumira sa kanila. Alam ko, itong mga senador na ito, hindi sila pabor sa ginawa ni Bongbong Marcos kay Duterte. Pero wala silang magagawa. Tahimik lang sila kasi yun naman ang alam nyo, makinarya na sa kanila. Administrasyon sila, di ba? Sa totoo lang, itong mga senador na to, meron na itong mga pagsisisi na ngayon. Wala silang magagawa. They have to continue it. Pero sira na po kayo, and that's the reality. Okay? Ito, punta tayo dito. Samantalang sa kabilang banda, ito naman, mag-i-expect ka na si BP Sara pupunta sa Netherlands, tapos baka, di ba, binalita pa nga ng mga bayarang media na marami raw doon na mga
anti-Duterte na nagrarally na tama lang yan kay Duterte na maaresto siya ng ICC. Diba? Yun ang pautot ng mga mainstream media. Pero look at what happened. Noong pumunta po on the first day si VP Sara, tingnan nyo ang pagsalubong. Itong si VP Sara po ay nakatanggap ng warm welcome ng supporters ng kanyang tatay at supporters na rin ni VP Sara. Tingnan nyo. Sobrang daming tuwang-tuwa po ang mga OFW natin dyan sa mga sa Netherlands. Sabi dito sa The Manila Times na balita, Vice President Sara Duterte met with her father. Imagine ha, kawawa nga sila ni VP Sara kasi 48 hours pa bago nakita nila at bago nakapiling nila si former President Duterte. Di umano ha, yan po ang mga kumakalat sa social media, which is, nabasa ko rin yan sa statement ni Attorney Harry Roque. Former President Rodrigo Duterte, who had been brought to the Netherlands after his arrest.